Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan dito ang komento ni ka-crypto dito tungkol kay Shiba Inu. Yan yung kanyang tanong ay sa pagsapit nga ba ng bull run ay magagawa nga ba ni Shiba Inu na malagpasan ang kanyang all-time high na presyo. Yan yung kanyang pinakamataas na nakamit na presyo base po sa kanyang previous price performance. At yan po ang aking sasagutin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. Ngayong bull run ay magagawa nga ba na akyatin ni Shiba Inu ang kanyang previous all-time high? Ayan, at nandito po tayo sa daily chart time frame ni Shiba Inu at nakikita po natin dito na yung kanyang pinakamataas na nakamit na presyo nitong previous week or nakalipas na linggo ay nasa 40 digits 4582 at yan po ay nasa kalahati na ng kanyang previous all-time high. Sapagkat yung kanyang previous all-time high ay nasa 40 digits 8. Yan. Kaya nasa kalahati na. Kaya may posibilidad na magagawa nitong akyatin ang kanyang all-time high pagsapit po ng bull run. Yan yung bull run na ito ay meron po tayong tinatawag na yung peak season. Pag sinabi nating peak season ay dyan na po talaga yung inaakyat na lahat ng mga cryptocurrencies yung kanilang pinakamataas na presyo sa bull run or bull market. Kaya diyan na rin po sila nagtatala ng kanilang panibagong all-time high. At ayon po sa mga eksperto ay next year po ang peak season yan ng bull run or bull market next year 2025 at may mga nagsasabi ay mga kalagitnaan ng taong 2025 or halos malapit na sa katapusan ng taong 2025 pero majority po ay nasa mga kalagitnaan nito. Kaya yan, base po kasi yan sa mga past historical data. Yan, mga datos sa nakalipas na performance ng mga cryptocurrency. Kaya, ayan, ang masasabi ko naman dito ay sa tingin ko ay magagawa talaga niyang akyatin ang kanyang previous all-time high at sa tingin ko ay malalampasan pa niya ito. At siya ay magtatala ng napakataas na presyo. Malamang ay magbabawas pa siya ng ilang zero digits dito sa kanyang decimal places. Yan. Pero sa isang kondisyon, yan, baka maabot pa niya ang presyong 30 digits. Yan. Or ayan, baka magbawas pa siya ng 2 zero. Ayan, pero ayan, sa tingin ko ay baka mag-isang zero lamang. Pero yan sa isang kondisyon, yung aking kondisyon dito na kailangan na mangyari ay kailangan na magkaroon itong si Shiba Inu ng kanyang sariling ETF. Kaya yan, nagpipetition na ang community ng SHIB kay Grayscale na i-consider na siya ay mag-launch or mag-apply ng kanyang Shiba Inu ETF. Ayan, katulad na rin po ni Bitcoin. Ayan, kaya si Bitcoin ay talagang malaki yung kanyang inakyat. Maski wala pa tayo sa Bitcoin halving ay talagang umakyat na siya. Tumaas na yung kanyang presyo. Dulot po kasi yan ng ng inflows ng fund ng mga ETF products nito. Ayan, kaya pag nagkaroon na rin ng ETF product itong si Shiba Inu ay magkakaroon po siya ng momentum at ayan po ang siyang magdudulot or yung masasabi kong dahilan para magawang akyatin ni Shiba Inu ang kanyang previous all-time high at maaaring lampasan pa niya ito at magtala ng kanyang panibagong all-time high. Kaya yan lamang po yung aking nakikita rito na posibleng maging dahilan. Pero ayan, kung wala man lang kung hindi man ito yan, kung wala po siyang ETF or wala pong approval
or ayan, hindi pa handa si Grayscale na mag-launch ng Shiba Inu ETF, ay sa tingin ko ay meron pa ring posibilidad na sa bull run na ito ay magagawang akyatin ni Shiba Inu ang kanyang previous all-time high. Ayan, sa tingin ko ay may chances pa rin naman maski walang maski hindi magkakaroon ng Shiba Inu ETF. Yan po ang aking sariling opinion dito sa katanungan ni Ka-Crypto rito. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.